Galit na, kumbaga kine-question ng MILF itong move na ginawa ni Marcos Jr. Nitong March 16, naglabas ng isang statement ang Moro Islamic Liberation Front. Dismayado raw sila sa umano'y unilateral decision ni PBBM sa kanyang bagong parliament appointees. Kabilang riyan ng pag-a-appoint lamang ng 35 mula sa 41 na ini-endorse ng MILF at ang pagtatalaga kay Maguindanao del Norte Governor Abdul Rauf Makakua, isang miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas bilang bagong interim chief minister ng BARM. Wala raw nangyaring konsultasyon hinggil dito. Kaya pangamba nila, baka hindi maging patas ang Galvez ng bagong BTA chief sa mga kandidato. Sana naman po bilang chief minister ngayon, patas lang po kayo ng pagdadala kasi lahat po tayo bansamuro eh. We are all struggled during more than 40 years. Lahat tayo, iba lang tayo sa pamamaraan sa pag-struggle. Yung iba nakikipagbarihan. Kami naman masa kami nag-supply sa ating. As of now, nasa umpungan pa rin ako eh. Kaya lang, ito lang po ang aking panawagan sa inyo po, kagalang-galang na Chief Minister. Yun lang po. Patas lang kayo. Tugon naman ni Makakua, magiging impartial siya sa kanyang mga magiging desisyon bilang interim chief ng rehiyon. Nauna na ring sinabi ng palasyo na bigyan ng tsansa ang liderato ni Makakua. Pero suhestyon ni wala wala man lang kayong consultation kagaya nung pinaggagawa ni Marcos Jr. sa transportation, sa mga lahat ng ahensyang ginagawa niya. Walang consultation itong si Marcos Jr. Ngayon, balikan natin a year ago, galit na galit ang grupo naman ng MNLF. Aantayin mo pa ba, Marcos Jr., na talagang lahat na? Ito, yung Iglesia ni Cristo. Balita natin, kumakasaraw sila, nagkakasaraw sila ng malawakang rally because of the illegal arrest ni PRRD. Pero ito, balikan natin itong galit na faction or grupo ng MNLF a year ago. Ang nag-imbestiga, mayroon sila ginagawa yung tinatawag na Joint Ceasefire Committee. Tulad noon, ang Joint Ceasefire Committee ito ang mag-iimbestiga. Pero itong Joint Ceasefire Committee comprises or composed of 1. MNLF, 2. OIC, 3. Government of the Republic of the Philippines. Kailangan sabay-sabay ang tatlo, hindi pwede makulangan ng isa. Ngayon sinasabi niya agreement. Anong agreement pinipirman nyo? It's not agreement. Committee for Peace. Coordinating Committee. Bakit may nagawa ba kayo nangyari, Saulo? Tanungin ko kayo, Secretary Galvez. May nagawa ba kayo? Ikaw, Sadabio Karim, may nagawa ba kayo? Kami ang pupunta doon. Kaya naayos namin ang kaso. Karoon ng human itong pagkakaroon ng understanding ng Armed Forces of the Philippines with the Moro National Liberation Front. Nagkaroon ng harmonious relation sila. Kaya maganda ang pati yung mga PMP natin sa Sulo. Nakausap din namin ang provincial director. Kaya hindi na nagkaroon ng higwan, hindi na lumaki ang higwan. Ang inaanohan namin na ngayon na nag-request kami dito sa national government na kung maaari lang mag-take action sila, mag-imbestiga. Pero hanggang ngayon, para wala pa kaming naririnig, mayroon naman kami naririnig, pero wala pa rin sila resulta sa kanilang aksyon. We wrote the Malacanang. 3 sulat namin binigay sa Malacanang na hingi kami ng justice. MLF want justice. MLF seek justice yung pangyayari sa pag-attack ng mga PMP doon sa kampo ni Apando. That is a provocation. Provocation which violate the provision, the ground rules of the ceasefire agreement dito sa 1996 peace agreement. Nakabiolate sila. Mayroon ba sila nagawa? Wala. Ngayon naman ang ating presidente, huwag ka naman magbingi-bingihan diyan, Mr. President. Ayusin mo ito, paimbestigahan mo kung sino ang mali. Pangalawa, kailang beses na kami naghingi sa iyo na pabuksan ang
ang itong tinatawag na resumption of tripartite peace talk para mawala itong higwaan. Siguro, nagbingi-bingihan ka, ayaw mo, gusto nyo siguro ang gulo. Mhm. Di ba? At para hindi nyo ma-implement ang agreement. Ganun ba yun, Mr. President? Mr. President, you remember during your campaign in your presidential, in your candidacy as president, di ba nagsabi ka? Sabi mo, if I will win in this election, first, I will get Sabah. The second, ang sinabi mo, whatever legacy of my father, I will implement to the Bangsamoro people. Which I know that the legacy of your father is the signing of the Tripoli Agreement. So saan na ngayon ang promise mo? You must be a Wala. liar, Mr. President. You must be a liar. Tuparin mo ang pangako sa Bangsamoro, sa Moro National Liberation Front. Si Chairman, in your election, alam niyo rin siguro, Brother Jojo, si Chairman nag-release ng statement na nang tinanong siya ng isa taga, Al Jazeera, Alindugan, tinanong siya, Mr. Chairman, sino ba sabi niya, Tagalog na lang natin para madali maintindihan ng kapatid natin sa island. Sino ba sabi niya ang suporta mo ng eleksyon? Ano ang sinabi ni Chairman? Sabi niya, I will support Bongbong Marcos. Sabi ni Alindugan, hindi pa sabi niya, kalaban mo ang tatay niya noon? Bakit ka magsusupport kay Bongbong Marcos ngayon? Sabi ni Chairman, ganito, clearly sinabi ni Chairman, you know, sabi ni sister, I am a Muslim. Whatever, sabi niya, kasalanan, the fault of the father should not be inherited to his son. So, ganun ang Islam. So, di pa ka nagpapasalamat, Mr. President. Please, Mr. President, huwag ka na magbingi-bingihan. Paimbestigahan mo ng mabuti, pang ilan sulat namin na. Kung gano'n, kung hindi mo ginagawa niya ng aksyon, hindi mo inaano ang justice na hininga namin, na ang ibig sabihin diyan, ayaw mo sa Eminilet, ayaw mo implement agreement, at ayaw mo rin i-open ang resumption of peace talk. So gusto mo, kami maghiwalay na sa inyo. Ayaw namin na makiisa sa iyong policy as one people in one nation. Di ba yun ang policy mo, Mr. President? Bakit ito? Baka ikaw nag-utos kay Galvez. Kung hindi mo utos kay Galvez, si Galvez ang gumagawa ng ganitong klaseng pagdadaya naman muli sa Bangsamoro. Yun na ginawa ni Galvez. Nag-issue siya ng Memo of Understanding Circular 26 o 62 para ipasurrender ang armas ng itatago lang, ilalagay lang sa kampo. Dahil ang sa agreement natin na na-set aside namin ang armed struggle, ang naiwan na lang sa amin, ang political and economic struggle. Political ito, hindi rin nyo in-implement. Economic, hindi nyo rin tinutulungan ng Eminilet. Sige lang kayo, pangako. Pangako kayo ng livelihood. Wala naman dumarating. Pangako. lang pera. I know, I want ko saan pumupunta ang budget pala diyan. Dahil alam nyo, the bomb cannot solve the problem of Mindanao. Bomb cannot make peace in Mindanao. Without the MLF, Mr. President, I will tell you, there shall be no lasting peace in Mindanao and even in the Philippine Archipelago. So please, Mr. President, pakinggan nyo naman kami. Pakinggan nyo naman kami. Huwag mo pabayaan itong naman si Secretary Galvez kung ano-anong kaburastugan, paggawa naman ng agreement. Anong agreement? Nandiyan ang final peace agreement is legal, international by nature, by character, that forms a treaty. Yun ay isang treaty. Bakit yun ang hindi implement? Para tulong sa mga tao wala nang magkain. Sige lang kayo promise. Sige lang kayo commitment. Kung mapuno na ang salop, ay iwan ko lang sa inyo. Gusto niyo ba, babalik naman ang MNLF? Babalik naman, pulutin ang nabaril na sa kampo nila nandun na naka-stack, kinalawang na. Dahil wala na kami antayan for 50 years. 50 years.
Nag-antay kami ng implementation hanggang yun wala. Oh. Sorry lang, Brother Joe. Go ahead lang. In-explain ko lang talaga ang katotohanan, brother. Anong implement nila? If they're really essential to implement the 1996 agreement, they should have first to open the resumption of peace talk para mapag-usapan yung hindi pa natapos, tapusin bago ma-implement ito to. Oh. So yun, brother, gumagawa naman ito sila ng hakbang para mamatay ang isyo sa memo of transformation. Dahil walang MNL magbigay ng baril. Walang MNL pagbigay ng baril. Hindi yun sa heritage ng Bangsamoro, lalong lang kami matausog na mag-surrender ng aming baril. Handa kami mamatay na sa hawak na mga baril namin. Kung minsan ang mga kapatid namin, MNLF, na true jihad fisabilillah to their cause, ay hindi nila madala ang asawa nila, hindi nila makapiling paggabi, pero ang baril nila ay nakakapiling na. Gayon kahalaga sa amin ang baril, dahil sa bandang huli, kung kami lulukuhin, kami ay lalaban muli. Ganito, brother, tatlo na beses ang sulat namin sa Malacanang requesting for the resumption of tripartite talks. Second, itong the we seek justice na paimbestigahan nila. Hindi kami nag-ano kung sinong pabulan. Paimbestigahan nila. Until ngayon wala. Ay paano mag-imbestiga kung ganito ang ginagawa ni Secretary Garbis? At yan sa UPAP nandun ang kapatid ni Sakultan as Assistant Secretary. Paano ito? Saan na kami pupunta? Pumunta ka na sa DILG, sabi nila na aksyonan na. Hanggang ngayon wala pa mga naririnig namin na action taken. Wala kami na-inform. Pumunta kami sa Secretary of Justice, pumunta kami sa Krami, pumunta kami sa GHQ. Kung hindi ito gagawin naman ni Governor Sakultan, mag-utos naman siya sa mga SAP niya, sa mga CIDG niya, sa mga pulis niya na bibigyan niya ng pera. Kahit na violation sa agreement, ginagawa nila. Saan ka ba makakita, brother? Pag-attack kay Pando, sila pang inattack. Sila pang inattack. Sila ang namatayan. Sila pang peneso ng warrant of arrest. Saan ka makakita ganyan ng panggobyerno? Tapos, itong mga MNLF, more than 100 MNLF do, mga leaders, commanders, pinaisyohan nila ng warrant of arrest. Magawa ni Sakultan, kaya bilhin niya ang mga piskal doon, bilhin niya ang mga judge doon. Kukuha lang tao sinusunod witness, may isyohan na warrant of arrest. Wala namang ginagawa ng mga MNLF masama doon. Kita nyo, there was no report against MNLF, lalo na hindi kami nagpupubok sa any provision of the agreement. Tingnan mo kalukuhan nila dahil ito ay program ni Galvez. I don't know if this is your program, Mr. President. Kung program mo, you should have to stop this, Mr. President. Ikaw, Secretary Galvez, if this is your program, you stop this, please. Nilagkaisahan nila ito ni Abdul Karim ng BARN at saka ni Sakultan. Ang nag-implement si Sakultan, ipreso nila ang MNLF para makasurin yun ng baril, bayaran ng 45,000. So hindi gago ang MNLF. Mamatay na lang sila sa laban. Sabihin ko sa inyo, mamatay na lang sila sa laban. So, ito brother, yan ang katotohanan brother. Kaya hingin namin justice. Siyang lahat ninapitan wala. Mabuti na lang, nakalapit kami dito sa People's Initiative. Sila ito ang tumulong sa amin. Saan-saan. Hopefully, na matuloy na itong Senate hearing. May patawag na si Governor Sakultan, mapatawag na ang mga PMPM board, mapatawag na ang mga SAPIM board, mapatawag na ang mga CIDGM board, mapatawag na rin ang mga private army ni Sakultan. Kayo ang kasama nag-attack. May namatay pa doon private army. Nandiyan ang ebidensya na padala namin na sa Senate, na isubmit na sa Senate President, pang-tatlong sulat namin na sa Senate para magka-anuhan na lang ng itong Senate inquiry. I don't know. We are just waiting now. Kaya mayroong balita, ina-schedule. Hanggang ngayon wala kang balita ko. Bumodbod na daw si Governor Sakultan, kay billionaire yan. Ng more than 200 million
pinamountboard dito daw. With all the respect to the senator, sana hindi ito totoo. Pero ang sinasabi, 5 daw senator na ang nabigyan. Nako. Ang DILG nabigyan. And other agencies nabigyan. Pero hindi sinasabi na ako ang nagsabi. Ito ang dumating na information sa amin. Pati daw Malacanang nabigyan. OPAP nabigyan. Nako. Kami lang hindi nabigyan, Brother Jojo. Ikaw nabigyan ka ba, Brother Jojo? Wala nga po eh. Ha? Wala pong dumating sa akin. Ay, siguro, Brother Jojo, parehas din tayo. Pero magdala si Sakultan dito ng mga 100 bag na kwarta, ibabalik ko rin sa kanya. Hindi tayo makuha ng kwarta. Pero pang-gobyerno ka ng maayos. Ayos yung pang-gobyerno. Huwag mo i-oppress ang tao. Huwag mo kami na manegosyo sa hulo. Huwag mo kami na malupa sa sulo. Ayos yung mga pang-gobyerno. Linisan mo ang drugs. Gobyerno ang gumagawa. Nako. Matapos ang lahat doon ay bili. Tingnan mo, brother. Ni isang salita, wala kang narinig. Sa sino man. Kami lang ito ang naglakas loob, magsabi. Ako hindi ako matakot kay matanda na ako, brother. Tingnan mo, puti na ang buhok ko, no? Basta sa katarungan ako na pinaglalaban ko, bahala kung sino sila. Ang katukutan ko lang ang Diyos. Pero saan ang investigasyon? Wala. Kapag hindi na makatest, if we'll be posed to the corner of nowhere, brother, lalaban na kami. Lalaban kami. God forbid. Yurak-yurakan kami. 50 years na ang agreement hanggang ngayon ay itong promise ni Presidente, you must be a liar, Mr. President. Tuparin mo ang kinyong commitment. Hindi lang isang taong nakaalam diyan. Millions of Filipino people who heard your itong pronouncement. Huwag mo kami lukoy, Mr. President. Gusto namin makiisa sa iyo. Bumoto ang Bangsamoro sa iyo. Bumoto ang Eminilip sa iyo. Ito ang ikaganti mo sa amin. Kung hindi mo ito kagustuhan, you must have to order Secretary Galvez to stop there. To stop this. Only take out Secretary Galvez from OPAP. Wala itong magawa. This is useless. Ginawa sila sa OPAP para kung anong higwaan ng MNLF with the government, with the armed forces, with the PNP. OPAP kagad. Pabuti pa ang People's Initiative. Sila ang pumunta doon. Ang OPAP kahit siya wala. So brother, kung hindi pa nila ito pakinggan ang aming panawagan, ang aming hinikain na I want ko lang. Ang totoo, hindi ako nagsasalita ng wala. Mayroon na nag-offer kami sa amin for superpowers country in the world. Anytime they will support us financially and materially. Pero ayaw namin. Dahil gusto namin ng peace. Gusto namin ng peace. Implement lang nila ang agreement. Pero kung wala na kami gawa, nagamit na naman lahat ang aming venues of peace. So we will now assert our rights in accordance with the agreement. We will now assert our rights. Baka ang antayan mo, Mr. President, magkagalo. Huwag na sana, Mr. President. Huwag kaisa tayo, linisin natin. We will make peace not only Mindanao and the whole Philippines. Tutulong kami, makiisa kami, pero huwag mo kami likuhin. Ang gawin mo lang sana, hingin namin Mr. President, i-open mo lang ang resumption of peace talk, paupuin mo si Chairman Nor, nakadyo ka rin. Si Chairman Nor, paupuin niyo. Hindi, kung gusto niyo, Secretary Galvez, kukunin niyo si Mas, kayo ni Abdul Karim, kahit tinago niyo. Kayo ang nagtago. Ilabas ninyo si Mas. Dahil hindi ito kagustuhan ni Mas ang mga nangyayari. Itong mga ginagawa niyo ay hindi ito kagustuhan ni Mas. Just recently, may information ako. Ang nasabi sa isang katrusted na tao, sabi ni Mas, wala na itong mga anak ko. Nabili na ng gobyerno. Nabili na ni Galvez, allegedly. Nabili si Abdul Karim ng 200 million pesos.
nabili ng position as Speaker of the Deputy Speaker of the Bank. So, Sana maintindihan ito nila. Ikaw, brother, alam ko na kaikintindi ka. Kaya alam mo na itong kalukuhan ng gobyerno na ito. Akala ko ba ito, okay na ating president. Oh? Pero liar! You are a liar! nasubukan niyo po bang lumapit kay former president? Wala, pero kalapit kami sa Vice President. Nakabigay rin kami ng file copy ng aming complaint, brother. Mhm. So I don't know kung ano na. Pero for the last moment siguro, wala na kaming magawa, wala na kaming ibang puntahan di si former President Duterte, kay kaibigan yun talaga ni Mas, kasi Mas hindi nakaka-complain, hindi nakagawa ng anong hakbang. Dahil ang importante kay Mas doon, ang kanilang pagkakapatid ni Duterte. Diba, brother? Yes, Ah. yes. Apo. Supposed to be sana, alam mo brother, supposed to be sana mabuksan na ang pag-uusap at ma-implement na ang agreement ito, yung April 24, 2021. Papunta na sana dito ang OIC, pero unluckily, dumating ang COVID, hindi na sila natuloy. Ngunit kami ay umasa pa rin kami. Kaya nga, tulad ng sinabi na kahit isa lang sa amin mabuhay, na ang sabi ni Chairman, isa lang ang mabuhay sa atin kahit wala ng lahat, titindigan pa rin natin ang MNLF. Yun lang po, Brother Jojo. Maraming salamat. Okay. At naghahanda po kami ngayon sa mga darating na araw dito naman sa problema namin against kay Sakurtan. Apo. Tulad po ng sinabi namin, kami po nananawagan simula sa pulpa po ay puro kapayapaan. Ngunit hindi Same ng damit namin ah. Mukhang kamukha ko yun ah. na po namin matanggap ang mga nangyayari sa aming lugar dahil kahit ano pang kalambutan ng aming puso, kahit sino man na talagang makakagawa ng hindi maganda na lalaban sa kanila dahil aping-api na po ang karapatan ng aming mamamayan sa Sulu. Hindi na po ako magpapa, Brother Jojo, dahil kami ay naniniwala na kumuha po kami ng lakas dahil sa inyo. Isa kayo sa tumutulong sa amin na para makarating sa lahat ng mga kapatiran namin, buong hindi lang po buong Mindanao, buong Pilipinas po to. Tama po ang sinasabi ni Brother Winnie. Kung sincere po ang gobyerno, dapat pakinggan nila. Halos araw nakikita ko ang usapan sa Senado. Kahit katulong, binibigyan ng pansin. Yes. Bakit yung Kaya problema po sa Mindanao? Wala pong binibigay na pansin. Nakita ko kanina, katulong. Katulong, hindi lang nagkaintindihan sa kanang amo niya. Nakarating sa Senado. Kaya nga po. Yun pa kaya yung patayan na mismo sa Mindanao. Ganun pa man, karapatan po nila yan, hindi natin mapilit. Pero, wag lang po sila magsisi kung ano man ang mangyari sa susunod na araw dahil punong-puno na po ang mga tulad ng sinabi ni Jirawini kanina, 80%. handa na po ang karamihan din. Opo. Yun lang po, Brother Jojo. Maraming salamat, Brother Jojo, na nandyan kayo.